Hello mga ka-farmlat, ay nandito po tayo ngayon sa Calauag, Quezon, kung saan meron po tayong binibisita nga dalawang property po ito. Isang 1 hectare na nyugan po siya na flatland din na may mga fruit bearing trees, at ito naman po ay 2.7 hectares na flatland din na may palayan na may mga fruit bearing trees. So ang pinagkaiba lang nito, mas mahal po yung isa dahil titulado po yun, nasa 900,000 mahigit isang hektarya. Ito po napakamura dahil 2.7 hectares po, 1 million lamang, at ito po ay tax declaration. So, ito mga ka-farmlat, mas interested ako dito kasi mas malapit siya dito sa 2.7 at napakamura mga ka-farmlat dahil dito po sa Calauag, Quezon, yung mga malalapit sa highway, wala na po halos binebenta. So, mga nasold na po yan, kaya halos kami dumadayo kami sa Kapaluhan, sa Upper Calauag, sa Tinigiban, doon sa mga areang malalayo na from highway to barangay road, para lang makakita ka ng mga for sale. Pero ang good thing po, ayan, meron po tayong bago, at alam naman natin kung kayo po ay familiar sa mga nagbablog at lagi kayo nanonood, alam na natin yung presyuhan na medyo mataas na rin po ang mga value ng lupa, especially kung malapit sa highway. So napakaganda kasi ang mura mga ka-farmlat, at ang kagandahan sa property, hindi lang siya mura, siksik pa po sa produkto sa tanim. Dahil mga ka-farmlat, ito po ay may palayan na 8,000 square meter. 2 beses po nakaka-harvest sa isang taon dahil ang source po ng tubig dito ay sahod ulan lamang. And ito naman po nga agri-land area niya, marami po siyang tanim na saging, mangga, pilip, santol, nara, mahogany, and may guyabano pa, may langka. And yun mga ka-farmlat, nakikita ko ang ganda ng area dahil peaceful. Wala po ditong NPA na sa location na to kasi malapit po siya sa highway at malapit sa kabahayan. Wala rin halos pong magnanakaw kasi ang dami na pong harvesting sa property, wala pong kumukuha. So ayan mga ka-farmlat, ipapakita ko na po sa inyo yung pinakaloob ng property. So ayan, tara, tingnan po natin. Ayan natin dito. Yan lang kapo, saging. Yan. Ikutin natin mga ka-farmlat. So, may mga bayabas, may dalandan. Yan, marami pong puno ng dalandan. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Marami pong dalandan siya. May mga langka po. Ayan, bayabas po yan. Ayan yung mga nyug niya mga ka-farmlat, takaran. So dasik po sa tanim itong property na to. Ayan, langka, saging. Ayan. Ano siyang tanim? Ito, mangga po ito mga ka-farmlat, mangga. Ito po ay guyabano. Ayan. Dalandan yan, maliit pa lang. May tanim din po dito na kakao. Meron pong langka uli. Ayan, kakao po ulit ito. Langka, santol. Ayan. Santol din po yan. Ayun, santol din. So, nalalaglag na lang yung mga bunga niya. So, ang kagandahan sa property mga ka-farmlat, malinis po siya. Oh, kita na. Kumbaga,
Madali lang linisin dahil hindi siya sukalan. Yung mga damo niya, mga bagong tubo lang yan. So kaya po ng grass cutter yan. Ako na ang ganda rin po nito mga kaparmlat. So syempre, kaya mura, hindi siya tabing kalsada. Ang importante mga kaparmlat, malapit siya sa highway. Ayan. Ito po yung parang kubo dito, parang lukaran lang ata yan. So langka po uli, mga dalandan, marami pong dalandan. Ito po gulay po yan, masarap yan, lubi-lubi. Ayan. Dito. Karamihan po ng tanim niya dalandan. Ito may maliit na mangga. May saging. Ayan, marami pong prutas tong property na to. Ayan. So yung saging niya medyo payat dahil dasik po sa tanim, wala na siya, hindi siya naiinitan. No? Ito po antipolo, napakagandang kahoy po niyan pag tagal-tagal. Ito mangga po uli. Then dalandan. So karamihan ang tanim mga ka-farmlat ay dalandan. Tapos ito po ay avocado. Ayan. Avocado. Yun, may mangga pa po dun. Ano pa yan? Ito may guyabano na naman po. Ayan. Tapos mga ka-farmlat, yung structure ng property mga ka-farmlat, maganda siya. Mga 10 to 20 degree angle lang yung pagkahili niya. Panayad. Na kung saan kahit oldies na po kayo, kayang-kaya nyo pong mag-ikot sa farm. Yan, lalo po kung kayo ay medyo retirement lang naman ang kailangan po, na hindi kalaki ng budget nyo. Tamang-tama po ito mga ka-farmlat dahil sagana po sa prutas. Alam naman natin po, pag medyo may edad na, the more na dapat healthy living na. Dapat mga fresh yung nakakain, which is ang good thing sa property. Dahil marami pong fruit bearing trees, mas magiging healthy po kayo dito. And sa mga gustong mag backyard ng piggery, pwede rin. Kasi malayo naman po siya sa kabahayan. Poultry, manok panabong farm, maganda naman yung pagka-structure ng lupa niya. Ayan, gagrass cutter nyo na lang po. Maganda to mga ka-farmlat, lalo kung ma-maintain po ito. Ayan. Yun yan, mabababa. Kaya kung mahilig po kayo sa buko, panalo po ito. Dahil hindi mahirap kumuha ng buko, mabababa po ang niyog niya. Puro, kumbaga parang mga ka-farmlat, ang main tanim nito ay mga dalandan. So may mga pailan-ilan lang prutas. Ayan, saging na sa po yan. So ito po, meron pong malalaking mahogany na. Ayan, mahogany, malalaki yan, mahogany. Sako po yung mga nyug dyan sa harap. Ayan, yung santol hindi na. Pagitan. So may sako pa po pala dyan, yung mga saging na yan, pati yung nyug na yan. Tapos ganda po na pala yan, no? Operated. Yung tubig, yung yung palayan, sahod ulan. Sahod ulan. Sa isang taon, ilang beses nakapagpalayan? Ha? So ayan po, sa loob ng isang taon, 2 beses nakakapagtanim ng palay kasi yung tubig, sahod ulan. Tayo, anong puno ito? Ha? Anong puno ito? Yun. Marami naghahanap. Yan, mahal yan mga ka-farmlat, yung dagta nito. Ito ay basa din. Ang ganda, oh. May mga naghahanap ngayon na farm ng basyad. Hindi man dyan ngayon ay.
240 ang kilo ng dagta. Marami-raming dagta makukuha dyan. Yan, sakop pa yan. Pati mga saging. Yung puto yun, ang palayo na yun na balat tanim, namadam. Sakop pa ba yun? Ito lang kung may talong. Ito tay, sakop na. Okay. Lampas pa sa kalaanan. Lampas pa doon? Pero hindi nakasama yung mga nyug na matataas. Tingnan natin yung sakop dito. Ipasok naman na natin yun. Ilan tayong alam mong sukat nito tay? May ano pa pala dito, palayan pa. Ang dami oh. So yung kawayan hindi nasakop. Tapos yung manggang yun hindi nasakop. Ito lang mga paanan. Okay. Tapos pagdating dito, pilapi lang. Tapos dito ilang nyog. So may mga palatandaan naman pong madrik ako. Ano? Ayan. Hindi pa ito na-develop po. Pwede rin pagtamnan. So yung mga farmland, yung sakop nito dito, yan, yung kawayan na yan, hindi na po sakop yan, boundary yan. Pero ito po mga puno na yan, yung mga saging na yan, yung mga mababang nyog, sakop pa. Pero yung mangga na yon, hindi na sakop, yung likod na yon. Then sakop po yan, hanggang dyan sa palayan doon, sa likod nitong sagingan. Yan, namimilapil po dyan. Tapos pagdating po dyan, sakop pa po yung mabababang nyog na yan na may mga tanim na saging sa baba. Konti lang yung sakop po dyan. And ito po, sakop po ito. Ayan. Kung ito po malinis, napakaganda niyan. Puno-puno po ng fruit bearing trees yan. Yung side na yan. Ang kagandahan po dito, walang magnanakaw dahil yung mga saging hindi nananakaw. Pati yung mga nyug na tuyo na, wala. Nandyan pa rin. Hindi na wala. Wala ko yung magnanakaw dito, no? Ang kagandahan sa farm. Yung mga farmland, ito po yung sakop ng property. Yan, sakop po yan. Yan, ito po yung boundary, yung pathway, ito po hindi na. And papakita ko po sa inyo yung dadaanan papunta po dun sa tabing highway. Ayan, tara po. Hello mga farmland, fast forward po natin para hindi time consuming sa ating mga manonood. At least makita nyo po yung daan mula dun sa property papunta po sa highway. So ayan, pathway naman po yung mga dadaanan, pero dito sa portion nito, mga 100 meters po ito na lalakarin natin na hindi pa cemented, hindi pa po pathway yan. Kumbaga daanan lang po. Pero yan po, hindi natin kailangan ng right of way dyan kung daan ng tao, kasi may mga daanan po talaga, may mga pathway po papunta sa mga property dyan sa inner lot galing sa highway. And makikita nyo po, malapit na tayo. So pathway, makikita nyo na po yung pathway po dyan. So yung pathway po yan, mga 200 meters po ang haba nyan, papunta po dun sa National Highway po. Kasi yung distance travel po natin na 6 to 7 minutes na paglalakad mula highway going to property. At ito na po yung mga madadaanan natin. At mamaya, bubungad na po sa atin yung highway po. Ang kagandahan naman mga farmland, wala pong masyadong ahon lusong na mga madadaanan tayo. And maayos naman po yung daan. Yun nga lang, dahil medyo maulan po ngayon dito sa Quezon, pag titriping nyo po, magdala rin po kayo ng bota para hindi kayo maputikan dun sa ibang portion na may lupa po na basa. Ayan. So malapit na po tayo. Ang kabahayan po ay nandito na sa highway, and may malapit po yun sa barangay hall and sa elementary school. Ayan po. So ito na po yung Maharlika Highway road going Manila Bicol. Ayan mga farmland, nandito na po tayo sa National Highway. Yan yung mga dumadaan po going to Bicol yan, and papunta naman dito going to Manila.
So mula dito, ang distance po ng town proper ay mga nasa 15 kilometers. Ayan, yan yung distance po ng school at barangay hall, nandyan lang po. Napakalapit. Tamang-tama po sa mga buyer po na may probinsya po sa Bicol, para pagpupunta kayo sa Bicol, halfway po meron kayong pahingahan dito sa Calauag, Quezon na malapit po sa highway. And ayun mga ka-farmlat, nandito naman tayo sa higit 1 hektaryang farmland for sale na medyo pantayin po siya, na nyugan po, na maraming tanim na nyog and mga fruit bearing trees. 900,000 po yan. Title, patay na po yung nakapangalan sa titulo, ang nagbebenta na po mga anak. Ito po yung isang option nyo rin dito. And ayun mga ka-farmlat, ang distance naman po nito dun sa 2.7 ay mga 120 meters po siguro, na pwede nyo rin siyang maging option once na nag-tripping po kayo doon. Malapit din siya sa highway, same location po. And ang good thing po, maganda rin sa ang structure po nito ng property, dahil halos 90% din siya pantayin and may hilimang banayad lang siya. So tama-tama rin sa mga oldies nating buyer, na kahit maglibot kayo sa property, maayos po yung structure ng lupa. And malinis naman po siya, mabababa ang damo, at kagandahan po ay di maganda po mamunga ang mga nyug niyan, dahil nakaka 1,000 hanggang 1,500 na bunga po ng nyog. And marami po yung mangga rin, may santol, may mga saging, meron po yung lipote. Ayan. So wala rin kayong kakaligawan dun sa property, dahil yung mga karating na properties may bakod. Kaya maganda itong property. At saka harap naman, katabing palayan. Pero yung palayan po hindi sakop, kaya wala po talagang kakaligawan. Ano po? So yung kadikit naman na lupa sa kabila ay dalan-danan. Kaya kita mo rin yung mga boundary agad. So ito po, makikita nyo, ayan, tanaw po ang hangganan ng property, dahil nga malinis yung property. Maganda rin naman po talaga yung property, kaya lang hindi medyo pricey na rin, nasa 900,000 po yung presyo. Pero maganda, yun nga lang, ang negative side lang naman ng property, hindi siya tabing kalsada, pero malapit po siya sa highway. So siguro mga 400 to 500 meters po yung distance naman itong property from National Highway, na yung lalakaran natin at dadaanan tulad din ng dinaanan natin kanina doon sa pagpunta sa 2.7. Ang kasama natin sa tripping at nagre-recommend, siya po yung, wala po itong tenant mga farmland, siya po yung taga-harvest dito, na once na porsyentuhan po sila, once na may produkto na at pwede nang harvestin, so sila yung nag-harvest. Kaya wala pong problema yung property. And yun mga ka-farmlat, ang kaya binibenta, patay na po yung nakapangalan sa titulo. So ang gusto ng mga magkakapatid ay ibenta na lang. And ayan, iniikot po natin yung camera para makita nyo po na talagang medyo kapantayin talaga yung lupa. Medyo hili lang ng konti. Konting-konti po. Ito po yung pagitan naman dito. Ito yung tinuturo ko mahogany kanina. Ayan, hindi yung mga dalandan. So ito yung nasasakupan po sa loob. And may bakod po dito. And sako po ito. Halos pantayin po yung area mga ka-farmlat, na may mga banayad na hili dyan sa area doon. So ito, pantayin po siya. Ayan, punta pa tayo sa unahan. Nandito po yung mga mangga at saka yung lipote. Itong santol ang sakop. Ang laki po ng santol, oh. Tapos yung pong mangga na yan, sakop yan. Ayun, may santol pa po doon. May mangga pa rin. Mangga pa rin po yan, saging langka. Malaki na rin po yung mangga. Mangga rin yan. Tuwid, oh. Mangga. Paho pala po ang tawag naman dyan. Ayun mga ka-farmlat,
Meron po pong isang fruit bearing trees na sakop. Lipote. Yan, kung tawagin po ay maligang. Grabe rin po mamunga yan. Yan, maligang po ang tawag dyan. Yan po ang star apple tayo, sakop. Ganda mga farmlat, sakop po ang star apple. So, ang mga fruit berries na nandito, mangga, santol, maligang, at langka, saging. Tapos basta po yung palayan, hindi nasakop. Kanal. Okay. Wala kang kakaligawan. Ganda rin. So ito yung boundary niya, yung Madrid Cacao. Okay. Kapag ganoon, sakop yung mangga, saging na yan. Tapos dito naman, kapag ganyan naman, si star apple, sakop yan, tsaka yung maligang. Magbubunga na yung maligang. Malapit na oh. Oh. Maligang. Lipote dito. Ayun mga pablat, hanggang dito na lang tayo at maraming salamat po. Ang sarap mamuhay sa probinsya. Sariwang hangin at ang sarap sa tenga ng tawa ng mga bata. Ang sarap dito tumanda. Kaya kung wala ka pang probinsya, handang tumulong ang grupo namin para mahanapan po kayo ng retirement plan, investment farm, ganun din ang bakasyonan. Kaya tara na, dito sa Quezon Province habang mura pa ang mga lupa. Kaya sa mga nais pong mag-inquire, ayan po ang ating FB account, Facebook page, WhatsApp and Viber para sa susunod, kayo naman po ang maservisyoan namin. Maraming salamat po.